Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for collectives. Collective, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading. Kung makarelate ka, makaresonate ka, maaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Be sure na i-check nyo rin yung aming Facebook page, Madam P, TikTok shop namin, Unipri, UNIPRI, ayan. Dito sa Facebook page, dyan ka pwedeng mag-inquire ng personal reading. And, yeah, may admin ako na mag-a-assist sa'yo. Unipri, yung iba, hindi daw nila makita yung TikTok shop namin sa TikTok. Pagpunta po ninyo ng TikTok at sinearch nyo yung Unipri, i-click nyo po yung basket doon sa pinaka-profile. May makikita kayong parang itsurang bag doon or itsurang basket. Or nakalagay shop. Okay? Kasi makikita ninyo puro mga videos na agad. Pero dun sa may ilalim mismo ng mga names, ilalim mismo ng name namin ay may nakalagay po dyan shop or kaya basket. So let's start. Yeah, dun nyo po ma-avail yung mga products namin and mga crystals. Yan, yung iba pwede rin kayo mag-avail doon ng mag-book ng reading. Yeah, mag-order kayo ng isang product na may nakalagay with for example, astrological reading, ganun. Let's start. What do we have here for the sign of collectives? Bahala ka na kung makaka-relate ka or hindi ha, kasi hindi naman to personal reading. Kung hindi ka makarelate, edi ibigay mo sa iba ang reading. Page of Wands is here. This is your main energy. Four of Cups. Kukunin ko na yung mga card na kailangan ko sa reading na to ha. Person nakakonect mo, King of Wands. Pa-comment niya sa baba guys, kahit heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. The Hanged Man. Emotions. You discover the Eight of Swords, the Judgment, and the Temperance. The Emperor. The Hanged Man, the Sun. Puro major arcana guys ha. In the near future, Knight of Cups, Page of Cups, and the Ten of Wands. Two of Wands. In the near future, Six of Swords, Page of Pentacles, and the Page of Swords. Bottom of the deck is the Moon. Okay. So, pasensya na kayo at hawak-hawak ko kasi yung unan. Medyo nakita nyo siya. Okay. And then, yung main energy mo, Page of Wands, Four of Cups. I can see communication. So, pwedeng may mga nakaka-connect ka ngayon, may mga nakaka-communicate ka ngayon, pero pwedeng hindi ka sure sa kanila or, meron kang mga boundaries na nilalagay. Kumbaga, if you're just friends lang tayo, parang ganon. Kung magkatrabaho lang tayo, ganon. It's just like, ayaw mo na kasi magkamali or ayaw mo na kasing magkaroon ng problema pa. And the person that you're dealing with is the King of Wands and the Hanged Man. Nakikita natin itong person na to as actually willing to wait. Basta nakakita tayo full of admiration. Sobrang nadyan lang siya nakatingin at nakikita niya yung mga pinagagawa mo. Sobrang siya doon. I can see like na-admire ka niya. Yan. I don't know if this person is open siya sa pag-a-admire niya sa'yo. Yung iba open, yung iba hindi. Pero nakikita natin na itong person na to is really totoo yung pagka-admire na nararamdaman niya sa'yo. No?
Parang there are times pa nga na iiwan niya or hindi niya masyadong papansinin yung mga bagay na ginagawa niya para makapag-focus lang sa'yo. Okay? So, the emotion here is the Eight of Swords. So, I feel like, yun nga, you are currently putting boundaries sa connection nito. Alam mo kasi, hindi ka na immature eh. Kumbaga, yung iba sa inyo itsurang ano lang, mukhang younger than your age, mukha ka lang bata sa edad mo, pero hindi ibig sabihin nun, immature ka. Kasi, marami ka nang na-experience sa buhay, especially pagdating sa usaping love. And, a lot of you is hindi para magmadali pagdating sa usaping ito, no? And the temperance is you na parang you're patiently waiting, patiently pagdating sa love, you're being patient, and okay lang yun, tama yung ginagawa mo. Yung person nakakonect mo, nagpapakita siya as the magician pagdating sa connection na to. Of course, hindi niya kayang i-open agad-agad sa'yo, or hindi niya kayang maging open, of course, lalo na alam niya kung hanggang saan lang siya. But, I feel like itong person na to, itatry niya yung best niya na ipakita sa'yo yung mga bagay na of course na feeling niya magugustuhan mo para magustuhan mo rin siya. This person has a lot of care for you for now with the Emperor. So, nandun yung nagkikare siya because he feels something, no? Towards you. Gusto ka talaga nito person na the Sun. Ikaw yung magiging parang happiness and at the same time, nagbibigay ng sa kanya, inspiration para gawin yung mga dapat niyang gawin sa araw-araw. Like, malaki yung naitutulong mo doon. And you do have the Moon at the bottom of the deck. For some of you, itong person na to, there's this soulmate twin flame vibe dito sa reading na to eh. Alam mo yun, parang may something dito sa person na to. And pwedeng may spiritual connection kayo ng person na to. Pero yun nga, pwedeng pwedeng hindi mo pa makita sa ngayon yun. Dahil yung iba sa inyo pwedeng may mga experiences ka pa na pinagdadaanan sa buhay mo na parang eto muna yung focus mo at saka ayaw mo na nga ulit magkamali. Alam mo yun, parang okay, hayaan mo lang siya dyan. Ganun, ayoko na ulit. Ayoko na muna, parang ganun. Medyo nagiging maingat ka. And yung iba sa inyo, you could be stuck in a situation. So, in the future, you do have your Knight of Cups, the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Nakakita tayo ng plano dito sa iyo. In the near future. Pero walang kinalaman sa kanya. It has something to do with your pwedeng career. Something na gusto mong mag-grow sa sarili mo. Nakakita ng plano. Yung iba, pwedeng plano na aalamin. Could be talents, skills. Yung iba, career, development. Ayan, nakakita tayo ng mga plano dito. Ito yung magiging mas focus mo in the near future. Pagdating sa person na kakonect mo, I can see pagka-cut off. Pwedeng kasi na-feel niya na parang wala siyang mapapala sa'yo. So, nakakita tayo ng part of this person ay magka-cut off and will try to move on. Kasi, of course, may ang value mo or ang pinahalagan mo dito sa sarili mo, yung sarili mo, yung mga bagay na ginagawa mo, yun yung mas focus mo eh. Hindi pa kasi sa love. And ito person na to, pwedeng hindi kayo masyadong magkaroon ng connection in the near future, communication, and
I get it. Naiintindihan ko naman at saka, of course, pwedeng may iba ka pang nakikitang mas magbibigay, mas magbibigay ng interest sa'yo, hindi naman particular person. Pero pwedeng may iba kasing iba pang pinagkakaabalahan ka around this time and in the near future. So, yeah. Nakakita ng medyo mas mababawasan yung time, yung communication ninyo sa isa't isa na person na ito in the near future. But, yeah. So, what is the advice for you? You do have here Five of Wands, the Devil, and the Queen of Wands. Makinig ka sa advice ng mga taong nandyan malapit sa'yo. Yeah. Kasi pwedeng may mga changes na kailangan gawin eh. Especially if you're still connected with another person, tapos may nagpaparamdam sa'yo. Maybe you have to listen dun sa mga advice ng mga taong totoong nakakilala sa'yo at dun sa person na kakonect mo. Ay nakikita nila kung ano yung tama, ano yung bawal, at ano yung hindi maganda. At ano yung dapat gawin. So makinig ka sa kanila. Thank you for watching. I love you all guys and bye-bye.